kautusan lang para tayo maligtas. No, mali po yun. Ang Seventh-day Adventist ay ang ating foundation ay doon sa tinuturo mo dito. Unang-una, the step para tayo ay mailagay ng Panginoon sa tinatawag na kaligtasan. Kinakailangan ang tao ay tanggapin niya ang biyaya ng Diyos. Efeso 2:8 hanggang 9 at 10. Sa biyaya, kayo ay nanaligtas. We are saved by grace. Hindi sa Sister Faye, good morning, happy Sabbath. Tuloy po kayo. Tuloy kayo, tuloy. Late na ako. Hindi pa. Kautusan pa lang tayo. Si Brother Romeo, nandito na rin pala. Okay. Ito na. We are saved by grace of God, not by our own works. Tandaan nyo, ang foundation ng Adventist, hindi tayo naligtas dahil sa sarili nating gawa. No. Mali yun. Tayo ay naligtas dahil sa biyaya ng Diyos. Ano ba yung biyaya? Meron ba gusto sumagot? Ano ba yung biyaya? What is grace? Grace is Jesus Christ. Si Kristo yung biyaya ng Diyos according to John sa chapter 1, verse 14. Tignan natin. Dumating ang biyaya na may dalang kaligtasan. Ang Ebanghelyo ni Juan, tignan natin. Tignan natin. Ang sabi rito ay ganito. Sa verse 17, sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya. Now take note, verse 17 ha? Anong sabi? Pakituloy. Ang biyaya ay ano? Mr. Maylin, anong translation sa iyo niya? Chapter 1, verse 17 ng John. Ano yung biyaya? Sapagkat ang sabi, by grace of God, we are saved. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, tayo ay naligtas. Ano yung biyaya? Nililinaw natin, what is grace and who is grace? According to chapter 1, verse 17 ng John, ang sabi, sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan. Ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan nino? Ni Hesus Kristo. So, Jesus Christ is the grace of God. Ibig sabihin, si Kristo ang bigay ng Diyos sa tao upang tayo ay maligtas. Because grace is the salvation of humanity, ano ang gagawin ng tao sa grace na may dalang kaligtasan sa tao? Anong gagawin natin sa grace? By means of what? By means of faith. Yan ang doktrina ng Seventh-day Adventist. Grace by faith. Tanggapin natin ang biyaya ng Diyos. Sino biyaya? Si Kristo. Paano ko tatanggapin si Kristo na sa biyaya ng Diyos para ako maligtas? By means of faith. Pakibasa sa chapter 2, verse 8 ng Ephesians, ng Epeso. Ang sabi sa aklat ng Epeso, kailangan tanggapin mo yung grace of God kung gusto mong maligtas. Chapter 2, verse 8. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas. Paano tayo naligtas ng biyaya? Sa pamamagitan ng ano? Pananampalataya. See?
So, yun ang main doctrine ng Seventh-day Adventist. Not by works. Hindi tayo naligtas dahil sa pagsunod natin, tayo hindi. Because of grace of God. Grace is Jesus Christ. Tinanggap natin yung grace si Jesus Christ by means of faith, pananampalataya. Alright. Ano sabi sa verse 9? Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. O di ba? Hindi tayo niligtas ni Kristo dahil sa pagsunod. No. Nauuna muna ang biyaya at pananampalataya muna. So yun ang pinatatanggap sa atin ng Panginoon. Hindi sa pamamagitan, yung tinutukoy sa verse 9, not means by our own works. Hindi sa pamamagitan ng sarili nating mabubuting gawa. Iba ho yung sariling mabubuting gawa eh. Ang Diyos may mabuting gawa. Yun ang pinasusunod niya. Iba naman yung mabuting gawa nang galing sa tao. Magkaiba yun. Like for example, ng Roman Catholic Church. Yung by means of faith, yung means of salvation nila ay by works. Ano nga? Pag-rosaryo. Kailangan magpasang ka ng krus. Kailangan paluin mo yung sarili mo. Ano pa tawag doon? Yung penitensya. Kailangan bubuhod ka mula pintuan hanggang altar. O kailangan ikay magdasal kay Maria. Kailangan ikaw ay napakaraming mga ginagawa sa Roman Catholic Church. Pag napunta ka naman sa Muslim, iba naman ang kanilang salvation. Ang salvation nila ay by means of work. Kailangan ito'y magbibigay ng tulong sa kapwa. Kailangan ito'y mag-Muslim, ito'y maligtas. Kailangan susunod ka sa turo ni Muhammad. Kailangan ganito gawin mo. By means of work tayo iba. First step of salvation, ang unang hakbang ng kaligtasan, kailangan tanggapin mo muna si Kristo because Christ is the grace of God to us. Paano mo tatanggapin si Kristo? By means of faith. Sa pamamagitan ng pananampalataya ko kay Kristo, tatanggapin mo siya sapagkat siya ang aking tagapagligtas. Alright, that is the first step of salvation. After we receive Jesus Christ, ano ang susunod? Verse 10, pakibasa. Ito na. Ito na ang kontrobersyal ngayon na hindi naintindihan ng Protestante. Dos Gs ng Efeso. Pakibasa. Sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya ay nating lakaran. Yun, the second step of salvation, tayo ngayon ay lalakad saan? Sa mga mabubuting gawa na inihanda ng Diyos para kanino? Sa atin. Ibig sabihin, Sister Mylene, Sister Alvin, pagkatapos natin tanggapin ang Panginoong Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay nasa ilalim na ng biyaya ni Kristo, may gagawin ka na. Ano gagawin mo? Yung mabubuting gawa na inihanda sa iyo ng Diyos para lakaran mo. Lalakad tayo sa mabubuting gawa. Meron na tayong gagawin. Ika nga, meron na tayong responsibility. Meron na tayong kapananagutan kay Kristo. Ano kapananagutan natin? Lalakad tayo sa mga mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa na siyang dapat natin ngayong lakaran. Lalakad na tayo sa mabubuting gawa. Bakit?